Schoolmates! Ayan, and we are here again to bring you another hot topic discussion na tiyak na belong kayo. Yes, Trisha. At syempre, another episode kung saan ang inyong boses ay aming napapakinggan at mahalaga sa panahong nagbabago. That is right, Gina. Kaya samahan nyo kami, guys, dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang iyong mo, sa karapatan, sa kalayaan. Yan, Schoolmates, Gab and Gina. Ngayon, marami na naman ang nagtitrending na mga posters, social media campaigns, di ba? At iba't ibang mga paraphernalia na ginagawa ngayon, lalo na mga memes about elections. Bakit nga ba? Dahil August 28 to September 2, ika nga guys, ay filing of Certificate of Candidacy na ng barangay at SK elections. Yes, Trisha, alam nyo guys, napapanahon to dahil panahon na naman para ihalal natin ang mga bagong leader ng ating bayan. Pero Schoolmates, magbigay muna tayo ng quick briefer at history ng mga sangguniang kabataan sa ating mga lokal na barangay. Alam nyo guys, sobrang dami na rin itong pinagdaanan. No? Ito ay naitatag through the Local Government Code of 1991 under RA 7160 at ito nga po ay na-abolish noong year 2013 at nagbalik sa bagong muka ng SK Reform Act of 2015. And syempre, Gab and Trisha, it gives the opportunity to young people to directly participate in local governance. And by that time, it was composed of all youth aged from 15 to 21 years old. At yun nga, nabanggit mo sa SK Reform Act, naging 15 years old to 30 years old. Ang SK Youth officials possess the power and roles of elected government public officials at tumatayong boses ng mga kabataan sa ating mga lokal na barangay. Pero Gab, hindi rin nakaligtas ang SK officials sa mga balitang, alam mo yun, naririnig at napapanood natin patungkol sa ilang leader ng ating bansa. At syempre, I agree dito sa sinabi ni Gina, no? Itong mga issues na to, na mga nakikita natin na rampant talaga sa social media, yan ang mga pag-uusapan at hihimayin natin ngayon. Kasama ng ating mga guests na si Jessie, Colleen, and Charmaine. Ayan, welcome to Schoolmates, guys! Hello guys! So, Gina, Trisha, simulan na natin yung tanong. No? Ito ay mga leader kabataan ng ating bansa. So guys, paano ba nagsimula yung interest nyo sa pamumuno, sa public service, hanggang sa kayo'y mahalal na nga bilang mga SK officials? And kay Jessie naman, paano nagsimula yung interest mo na pasukin to as an SK aspirant? So, unahin ko muna si Colleen. Actually, since elementary, nagiging leader na rin ako sa schools namin. Pagdating ko nung high school, naging vice president ako ng school namin sa Supreme Student Government. By that time, ang alam ko, tatakbong SK is from 15 to 17 years old. Hanggang binago nila yung age, ginawa nilang 18 to 24 years old. So, by that time na 15 to 17 pa lang, tumatakbo na akong SK. Tapos na-postpone hanggang naging 19 years old na ako nung So, 2013 pa lang, naplano mo na yung Yes. pagpasok sa SK. Okay. So, student leader. Yes po. Alright. Ikaw, Charmaine. Parang similar ako kay Colleen actually. So, same, parang elementary, usually, di ba, mga classes, mga council yan. Pero I really started sa leadership during high school. Supreme Student Government then Council as counselor. And then, kasama din ako dun sa 2013 na supposedly tatakbo with the age of 15 to 17 but na-abolish. So, starting then, naging youth volunteer or naging task force on youth development na ako sa aming barangay. Yun yung pumalit nung na-abolish yung Yes, SK nung na-abolish Schoolmates, yung yung task 2013. force. Yes, task force on youth development. Right. So, yun yung naging position to that time. Alam mo, Gina, Trisha, exciting to mamaya. Gusto ko mapakinggan yung journey nila. Kasi since 2013 pa pala, nagsisimula na yung kanilang SK journey. Pero si Jessie naman, paano nag-start yung interest mo sa public service? So yan, bilang ako, isa pong bata pa lang, 21 years old pa lang po ako. Naging leader na rin po ako sa school namin and sa community. Kasi isa po akong athlete na nagtuturo din sa mga kabataan sa amin. So, hindi ko talaga na pag-isipan na pumasok sa politics hanggang sa
nakapag-work po ako sa Pasig City Hall po. Oh, nice. So, Okay. ayun. Doon na po nahubog or nasubok yung mga skills ko sa pagsaservisyo po. Ayan. Yan. Tsaka kitang-kita natin no, na may role ang educational institutions no, sa paghubog ng interest mo talaga. Right. By being exposed no, to the environments. Siyempre, ang mga athletes, di ba, kailangan nandun yung leadership style mo rin, di ba? How do you command your team? So, syempre, this part is more on getting to know about you din. And what have you done also in your SK terms? Or syempre, yung mga nais nyo pang gawin no, or plano nyo gawin. So, ano-ano ba yung masasabi nyo na in your terms ay mapagmamalaki ninyong mga proyekto na inyong nasimulan? Or kumbaga, masasabi nyong malaki ang naging impact sa inyong constituents, sa inyong mga barangay? First, nagkaroon talaga kami ng struggle. Kasi ito yung first batch of SK after the SK Reform Law. And nagkaroon din ng pandemic. So talagang ginawa namin lahat ng best effort namin na magbigay ng inclusive programs for everyone. Kasi yun yung isa sa challenge eh. Pag nagpo-program ka, is that inclusive? Ibig sabihin, konti lang ba yung nakikinabang dyan? So, yun yung number one din na goal namin pag gumagawa ng program. So, yun. So, yung mga projects na sa tingin namin na patunayan namin is regarding din sa Youth Month na lagi namin sineselebrate, na talagang nagiging inclusive and nakakasama talaga namin yung youth of all ages. Kasi we have different bracket kasi sa ages, eh, di ba? We have 15 to 30, but we have early youth, we have the core youth, which is 18 to 24, and we also have yung medyo late na, medyo young adults na. That's why yung sa Youth Month, as much as possible, nakikater namin lahat ng ages. And ayun yun. Alright, so, kumbaga kay Charmaine, very important yung relationship sa constituents through the youth. Colleen, segundahan mo si Charmaine yan. Ayun, parang tama yung sinabi ni SKC Charmaine. Sa amin din kasi na since medyo malaking barangay kami, second sa pinakamalaking barangay sa Valenzuela, mahirap talaga yung maibigay mo yung lahat ng projects sa lahat na kabataan. So ibig sabihin dapat yung mga projects mo hindi lang pang sports, meron ka ng iba't ibang klaseng proyekto kasi hindi naman lahat ng kabataan sports ang gusto. Merong mga kabataan na tungkol sa education, merong kabataan naman na sa health. Kaya marami kaming mga proyekto na nagawa tungkol doon. Pero ang pinakaunang ginawa po namin is yung mas pinatatag nga namin yung youth engagement. Kasi nga totoo naman na hindi mo magagawa yung projects mo kung walang mga kabataan na sumusuporta sa'yo. Kaya sa barangay namin, mas pinadami namin yung youth organizations sa bawat sitio. Para every time meron kaming project, meron kaming pagbababaan ng mga proyekto. Alright, so active citizenship naman, itong si Colleen. Alright, si Jessie, ang mga proposed projects niya. Proposed projects. Oo. Or pwedeng kung yung time na nagtrabaho ka sa Ayun, Pasig oo. City, no? Ano yung mga naisip mo mga proyekto or nakabilangan mo ng mga proyekto? Actually po, sa amin kasi, naging practical na yung mga kabataan. Gawa nga ng pandemic. So, ang dami nang naghahanap paano nila matutustusan yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Siyempre, sa paraan ba natin sila matutulungan, turuan sila magnegosyo kasi sabi nga ng iba, kaysa bigyan natin sila, turuan natin sila kung paano magkaroon po. Tama. So, ngayon, gusto ko naman marinig yung perspective ng first timer. So, dahil ikaw yung huli, ikaw din yung una kong tatanungin. So, kung mahahalal ka, sa tingin mo, paano mo may ensure yung participation and engagement ng mga kabataan na constituents mo from ages 15 to 30? Ako po, bilang isang aspirant po, wala pa sa posisyon po, may mga bagay naman po tayo na nagawa na. Katulad na lang po ng Careless Day po. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Careless Day kasi yun, sinasara yung isang daanan para hindi po madaanan. Ang ginagawa po namin, meron kaming 7 events po kada linggo po, kada Sunday. Talagang ginagawa namin siyang Family Day. Kung saan meron dyang 3x3 basketball po, meron chess tournament. Hindi lang po yun. Hindi lang puro tungkol sa sports. Nagkaroon din kami ng mga HIV testing po. Nandiyan din po yun. Nagkaroon din kami ng mga seminars po dun sa streets na yun. Because safe space, no? Kailangan yan, mga public parks. Pero sila Jessie, sinasara yung daan. Sarado, bawal kang dumaan. Bawal ka dumaan. So, kapag dumaan ka, magjo-join ka. So, Yes. mag-enjoy na ng active Mandatory. participation. Tsaka kunwari, naglalakad ka. Ang saya nila, oh. Parang, Maki-join ka na. pwede yun, ha, Ganun. mga Yes. SKs, Ganda rin ha? yun. So, Charmaine and Colleen naman, sa hinaba-haba ng in-extend nyo sa termino ninyo, kung bibigyan kayo ng isang
kung pag-iisipin kayo ng isang salita kung paano nyo nagawa yung engagement ng mga kabataan, ano kaya yun? I think it's worthy. Very worthy siya kasi you'll be surprised kung gaano ka laki at kung gaano ka lalim yung binigay nyo or in-impart nyo sa mga youth nyo during those yung service or through the years of service. Worthy. Yes. Yan. Okay. Sa akin siguro, love. Yun. Kasi simula nung nag-umpisa ako sa SK, syempre hindi naman naging madali yung paghanap ng mga youth leaders. Pero as time goes by, naging friends and family mo na yung mga kasama mong mga kabataan. Sabi nga radikal ang magmahal. Yan, no? I'm curious to think na, syempre dito sa Schoolmates, gusto natin data-driven decision making Tama, tayo, tama. di ba? Lahat nakaangkla sa datos, sa tamang impormasyon, kung ano yung ibinabahagi natin sa ating mga constituents at sa kapwa nating mga liderato, no? So, ang tanong ko is, kapag kayo ay nagpo-formulate ng inyong mga proyekto, or nag-ideate what is the next project to execute in your own mga barangay, paano nyo siya ginagawa? Or how do you drive that data-driven decision-making sa paggawa ng inyong mga proyekto? Sa SK kasi, nagkakaroon tayo ng, dati ang tawag doon ay State of the Youth Address. Ngayon meron tayong Katipunan ng Kabataan Assembly na ginagawa twice a year. So doon, nagsasama-sama yung bawat Katipunan ng Kabataan. Doon matatanong natin yung mga nais nilang proyekto at programa from SK. At doon masasabi din natin yung mga future na projects na iniisip natin para sa kanila. So, kumbaga, making an open forum, no? For them to Transparency. Engaging, Yeah. improve. Correct. So initially, yun talaga yung mandated, no? We have Katipunan ng Kabataan Assembly talaga to collect their insights, kung ano ba yung gusto nilang mangyari para sa ating barangay. Kasi ang SK lang naman ang taga-implement, pero kailangan natin malaman ang gusto talaga ng mga kabataan. So sa amin, naging practice kasi sa amin sa city na kailangan before ka gumawa ng project, aside from having assembly, kailangan malaman mo kung ano yung gusto ng mga nasa baba. Meaning, you have to go deep with them. Meaning, kailangan pumunta ka sa kanila and alamin mo mismo sa kanila kung ano yung gusto nilang maging programa. So, pinapractice namin yon aside from having technical working group also, na malaman namin kung ano yung needs aside from wants nung mga groups na nasasakupan din namin. And also, we have SK Youth Volunteers din kasi na from different areas. That's why, aside from having them na buong Katipunan ng Kabataan, after nun, nagkakaroon din kami ng mga series of session para malaman sa kanila kung ano talaga yung gusto nilang maging future ng kabataan ng barangay namin. Pansin ko sa tatlong kasama natin ngayon, no? Binibigyan nila ng halaga yung gusto nung constituents nila. Kailangan marinig talaga. Hindi lang yung tingin nilang tama, pero yung opinion at pangangailangan nung pinagsisilbihan nyo, yung immersion tsaka yung relationship, very evident sa mga sagot nila. Actually, meron lang akong follow-up question din, no? Siguro bago tayo pumunta kay Jessie. Since natanong kanina yung youth engagement or yung gusto ng mga kabataan na nasasakupan ninyo, doon ba sa mga ginagawa nyong surveying and different platforms to really hear them and reach out to them, kamusta ang engagement? Meron ba kayong resistance na nararamdaman when you go to them? Or are there any other ways at which na you felt na hindi gumagana yung ganitong uri ng pag-reach out or pagdinig sa kanilang mga pangangailangan? Siguro simulan natin kay Colleen. Hindi naman. Kasi parang every time na nagkakaroon nga kami ng connections and communication sa mga bawat kabataan, nagkakaroon din naman sila ng positive response na meron kaming mga projects na nagagawa na masaya sila. At doon, after nun, meron din naman silang mga sinasabing mga gusto nilang maging projects na gawin sa barangay namin. Right. So, kumbaga open feedback system tayo, no? Yes. Charmaine. Case, honestly, in first few years, medyo nahirapan kaming makipag-engage kasi most of the youth sa amin, syempre, academics, ganyan, or kung ano yung gusto talaga nila sa career nila. Siguro feeling ko nakatulong din yung pandemic at some point. Yeah. Kasi after pandemic, talagang nagulat kami nung nag-call for volunteers kami. Hindi kami nag-expect na merong mag-respond to that call. Pero maraming naging involved sa amin. So, sa tingin ko, talagang based siya sa season or kung paano mo rin sila i-approach. So, at first, merong resistance, pero eventually, na ano naman namin siya and nagkaroon na ng engagement dun sa mga youth.
Kumbaga nandun sa diba? willingness din. Tsaka sabi nga nila, ang tunay na leader, hindi pinapakinggan, dapat nakikinig. Diba? So, dahil nga napakinggan mo na ang iyong mga ate, Jessie. So, ikaw, gusto naman kitang tanungin, di ba narinig mo na nga yung mga yan, ano sa tingin mo yung importansya ng pagkakaroon ng SK sa ating lipunan para magawa ng lahat ng iyon, para maging posible lahat ng proyekto na yun? Ayun nga, maging boses po sa mga kabataan na ang maririnig po natin ay pag-asa. Dahil ang kabataan nga daw po ang pag-asa ng bayan. Alam mo, idagdag ko lang, Trisha, Gina at schoolmates, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, no, isa sa epektibong paraan para makuha yung datos. Sabi nga ni Trisha, di ba, data-driven dapat. Ang ating atake sa lahat, sa serbisyo, miski sa pagbabalita, sa kahit anong usapan factual, ay yung mandato ng SK, yung KK profiling. Yung katipunan ng kabataan profiling. So, ang KK natin ay composed of 15 to 30 years old. So, part ng mandate natin, yung mga kapwa natin SKs dyan, aspiring SKs, ay kolektahin yung kanilang demographic, psychographic. So, yung template niyan, guys, makikita nyo mismo online. So, isearch nyo lang KK profiling. Pero, marami pa tayong malalaman, kaya dyan lang kayo dahil magbabalik pa ang Schoolmates! At nagbabalik na naman tayo dito sa Schoolmates. Nitong mga nakalipas na araw ay samot-samot-saring stigma ang naglabasan sa social media. At dahil dyan, pumili kami ng iilan sa mga issue na ito para i-clarify at para madinig natin kung ano nga ba ang opinion ng ating mga incumbent at aspiring SK. mga ano ba to, Gina? Mga SK memes? Yes, of course. Una sa listahan natin, sa tingin ninyo, paano nyo ma-assure na walang mga ganitong aktibidad during campaign and election period? Ang sabi nga nila, ang sobre para sa Oktubre. Ayan. Okay. Colleen. Vote buying, guys. Vote by. Yes. Actually, hindi mo naman talaga ma-assure na hindi gagawin ng mga tumatakbong SK yan or yung mga ngayong incumbent na gustong tumakbo into higher position. Hindi mo talaga siya ma-assure na hindi nila gagawin yan. Pero kasi, ang pinakamaganda na lang sigurong gawin ng mga tao, syempre tayo as kabataan tayo, matatalino yung mga kabataan eh. Alam nila kung ano yung binibigay mo. Alam nila kung anong tulong ba yung klaseng binibigay mo, kung tulong ba talaga to o binibili mo yung boto nila. So, ayun. Okay. So, nagtitiwala tayo sa talino ng mga botante natin. Wise lang, no? Wise. Oo. Mindset lang, Sure, mindset. Yes. So tama naman si Colleen, no? Talagang hindi naman talaga siya maiiwasan. Siguro yung isa rin na pwede natin gawin since incumbent kami. Raise ng awareness na malito, na hindi dapat to ginagawa. And also, from the, di ba nagkakaroon din kasi ng campaign before regarding voters education. Right. Isa rin siguro din na maging part, isa rin siguro maging magandang part natin na kapag alam natin na merong gumagawa nun, ire-report natin. Tayo yung maging voice na hindi to tama. So, instead na bantayan, nagbigay ba to o hindi, pag nakita natin na may mali nang ginagawa, tayo na yung mag-initiate na magsabi sa mga lokal na pamahalaan o kung sino man ang namamahala na hindi tama yung ginagawa. Call out. Legal action. Picture mo, tapos send mo agad sa ano. Send agad. DILG. Huwag matakot, di ba? Ikaw, Jessie. Sa lugar namin, wala kasi po kami nadat na ganyan. Tsaka Hindi iba, umabot. Sa Pasig umaagos ang pag-asa. Di ba, tsaka Jessie? may naging pamantayan na rin po kasi yung mga tao dun sa amin. Mayroon naging batayan. Ayun po. Pero sa tingin nyo, kunwari, mga botante, okay lang bang tanggapin itong sobre ngayong Oktubre? Honestly, personal, for me, kung ako yung bibigyan, hindi ko talaga tatanggapin. Kasi alam ko naman kung para saan yun. Pero hindi ko kasi ma-i-instill or hindi ko mapipigilan kung ano yung maiisip ng iba. Baka yung iba gustong maging practical, pero alam nila kung ano yung tama. Pero on my own opinion, hindi dapat. Ikaw, Colleen, ano mapapayo mo? Hindi siya dapat tanggapin. Pero, kasi merong mga kabataan din naman talaga na tumatanggap nun. Eh since matatalino nga sila, hindi naman kasi nalalaman ng mga tumatakbo kung iboboto mo ba sila eh. So tanggapin mo yun kasi para sa'yo naman talaga yun. Yeah. Actually, that's a very practical or pragmatic approach. Kasi isipin mo, para sa mga karamihan sa mga kabataan at mga pamilya na
isang kahig at isang tuka sa isang araw at may ganyang grasya tuwing eleksyon. Let's face it, schoolmates, That's the reality. ang realidad ay kapag eleksyon, pakiramdam ng mga botante ay uulan ang blessing sa kanila dahil ito nga ang ginagawa or may vote buying na nagaganap. Pero tandaan natin na hindi lang boto mo ang binibili doon, no? Dignidad mo rin at yung iyong mga prinsipyo. Sige, onwards naman tayo to our next photo. Ayan. Nako, Nakaplaka. nakaplaka. It's hinging on entitlement, 'di ba? Syempre, iba ang dating kapag SK SK ka, ako. 'di ba? So, in what way ba natin mapapakita or ninyo napapakita na hindi naaabuso ang power na ibinibigay sa inyo or ibibigay sa inyo ng kabataan? So, meron ba tayong way to hinge on discipline or how do we actually instill the discipline pati sa mga kapwa niyong liderato? So, simulan mo natin, Colleen. Siyempre, as SK leaders, kailangan maging good citizen din tayo sa bawat barangay natin. And siyempre, kung nakikita nga natin yung mga ganyang klase, for example nga sa daan, meron kang nakikita na hinuhuli ng mga traffic enforcer, tapos sasabihin, SK po naman ako ng gantong barangay, ganyan-ganyan. So, dapat siguro, i-seminar or sabihin sa mga kabataan, lalo na sa mga SK officials, na ang pagiging isang SK, hindi siya pribilehiyo. Responsibilidad siya, na meron kang mga responsibilities para sa mga kabataan. Right. Tama. So sa akin naman, di ba, regarding nga sa entitlement, actually madami naman talagang ganyan. Hindi yan maiiwasan. Pero personally, ako, nahihiya kasi ako kapag ginagamit ko yung pagiging SK ko or yung position ko para makalamang or magkaroon ng advantage over other people. For example, pumipila ka lang sa isang government agency, syempre may kakilala ka. Dapat mas iniiwasan natin na mauna. Dapat parang as simple as that, na falling in line, dapat alam mo yung position mo. Na hindi porket SK ka or something, ay dapat mauna ka. Kaya yun din yung gusto namin na ibigay or instill sa mga isip ng mga aspirants. Na hindi talaga yan dapat ginagawang privilege. Kasi nga sabi nga ni Spider-Man, di ba? Great power comes with great responsibility. So more than the benefit, more than the privilege, dapat mas alamin mo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi yung kung saan ka makikinabang. Truly. Siguro may tanong ako kay Jessie. Jessie, yung plaka mo ba? Ganun. Or magiging gano'n. Next SK, About naman just sa entitlement po, siguro yung mga taga sa amin po, hiya na lang din po siguro ang makukuha nila kapag ginawa nila yan. Kasi sa Pasig po, meron na po kami tinatawag na anti-EPAL law po, ayan. Na-enforce Na isang batas. Bilang ako po na aspiring pa lang, sa mga past events na ginawa ko, wala talagang names or pictures po na ginawa. So, for the people lang talaga. Ayan. Oo, tsaka public servant ka, so dapat uunahin mo yes. talaga ang kabataan. So, sige, next na tayo. Ayan ang ating final photo. Oh my God! Oh my God! Talagang, alam mo, shook! Ay, may SK officials pala kami? May SK kayo? Gulat Diba? yun. Lalo na kapag nagpo-post sa mga projects yung mga ibang barangay, tapos mag-share yung kabilang barangay. Oo. Sana all. Yan. Ganon. So how about naman ito, Colleen, Charmaine, and Jessie, na hindi daw nararamdaman ng mga kabataan ang mga SK officials nila sa kanilang mga barangay? Paano kaya mas magiging aggressive, roar, in leading the youth, and paano nyo matatanggal yung ganitong stigma, ganitong kaisipan sa mga kabataan, at lalo na sa social media? Colleen. Siyempre kasi lagi naman natin nakikita yon na may mga nagsasabing, ay, may SK pala kayo. Kasi bakit? Ang lagi kong sinasabi sa mga kabataan sa amin, hindi mo mararamdaman ang sangguniang kabataan kung hindi ka nagkakaroon ng community engagement. Hindi mo malalaman yung mga proyekto at programa ng mga kabataan kung hindi ka nakikisama. Kung hindi mo nga mararamdaman yon dahil, for example nga, merong mga kabataan sa atin na mas inline sa sports, pero ang proyekto na SK ngayon about education, hindi mo talaga siya ganang mararamdaman kasi sports ang tutok mo. Pero hindi lang naman kasi education or sports yung mga iniisip na SK. Napakaraming projects ng SK sa bawat barangay. And iba-iba ang SK ng bawat barangay. Merong mga barangay na maliliit ang pondo, merong mga barangay na malalaking pondo. Pero ang
ang kabaliktaran naman nun, kapag malaki ang pondo mo, ibig sabihin nun, marami rin yung mga kabataan na kailangan mong pagserbisyuhan. So, hindi dapat siya na parang sana all may ganito sa kabilang barangay. Kung kaya lang naman ni SK, bakit hindi? Bakit hindi niya ibibigay sa'yo? Ito nga yung tungkulin na gusto niyang ibigay sa inyo. Right. Good. Charmaine? So sa amin naman, fortunately, wala naman so far yan. Pero sa tingin ko kasi pinaghirapan din naman ng SK Council namin yan. Pero sa mga ibang barangay, for example, mga youth constituents talaga na nag-share, I think dapat dun sa mga SK na pinapatamaan, wag nilang gawing negative. Parang take it as a positive or parang constructive criticism na bakit hindi ako nararamdaman? Bakit hindi kami nararamdaman? Ibig sabihin, meron ka pang pwedeng i-step up. Tama. Dun sa it's a challenge na pwede mong kausapin. For example, yung grupo ng mga nagsishare na eto yung projects namin, baka pwede kayong makasama. Kasi sa tingin namin na as SK, kayo dapat yung nag-reach out Tama. to them. Well, positive na meron silang engagement kasi talagang kung gusto nga naman nilang sumali, dapat naman tinitignan nila, for example, yung page, nagtatanong sa barangay. Pero dapat tayo as SK, tayo yung manguna sa pag-reach out and pag-build ng rapport or interaction with them. Exactly. Kasi di ba nga nung eleksyon, umaraw, umulan, bumaha, lumahat na. Nagdo-door-to-door kayo, focus. Pero pagdating ng... Hindi lang sa SK yan, ha? National hanggang On a lokal, di national ba? level. National, So, lokal, ayan. SK, lahat. So, syempre, dahil mainit-init ang ating usapan, alam kong mas mainit pa ang mga komento natin later on. Kaya naman huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Schoolmates! At nagbabalik ang Schoolmates. Ayan, Gina, Tricia, medyo naging mainit at controversial ang ating diskusyon kanina. Pero ito, palalimin natin ang ating kwentuhan. No? Unahin natin, Charmaine and Colleen. What were the conflicts and struggles you were confronted with? Especially na bagong layag ang SK Reform Act. So with regards to sa struggles or challenges, number one na rin siguro dahil bagong SK ang tawag, di ba? Bagong muka or bagong SK. Ang dami talagang bago dun sa Reform Act. Meaning, hindi lahat ng mga nagawa before ng SK ay yun din yung pinapractice namin. Starting from the paperwork, from the reports, ang dami talaga namin ginawa. So isa yun sa mga naging struggles namin. Pangalawa, pandemic. Hindi namin na maximize or na-maximize naman namin at some point, pero hindi namin nabigay lahat sa mga kabataan dahil nga sa mga limitations na binigay ng pandemic. And yung isa pa namin na naging struggle na pangatlo is yung age. Honestly, yung age kasi is 18 to 24, di ba? Pwede kang mag-start as SK chair at 24 years old and 0 day or pwedeng at 18. So, in my own SK council, meron nang nagsa-start mag-family, meron nang nagsa-start their own career. So, wala ako sa posisyon para i-hinder yung ganong klaseng mga growth nila sa buhay. So, yun yung mga naging struggles namin. Aside from the mga reports talaga, yung lalo na yung financial independence kasi lahat bago. Hindi namin yan ginagawa. So, aside from the anxiousness, kahit alam mong transparent ka, marami pa rin talagang dapat i-comply. Aside from COA, DILG2. So, marami talaga kaming dapat na gawin. Yung level of accountability, iba eh. No? Yes. Pero yung sinabi mo yung sa edad, I also have a personal take on that. Mamaya, i-share ko sa schoolmates natin. Ikaw naman, Colleen. Una, nahirapan kami nung nagkaroon tayo ng financial independence. Sa amin kasi, nagkaroon kami ng series of seminars kung paano i-handle ng tama yung pondo ng SK. So, since meron na din akong background, since graduate ako ng accountancy. So, meron akong background sa paggawa ng reports, meron akong background kung paano gumawa ng mga cheque. Kaya hindi naman siya naging madali. Medyo lang, mga 5% na madali. Plus Kasi 5% mahirap easy. pa din ang government accounting. Sobrang hirap ng government accounting. Kaya yun siguro yung una namin naging struggle. Second, siguro yung participation mismo din ng SK Council. Tama din naman na kasi ito yung edad na dapat nagtatrabaho yung mga kabataan. For example, ako, full-time SK ako. Hindi ako nakakapag-work ngayon. So, ibig sabihin, yung 100% na focus ko nandito sa SK. Pero, paano yung mga kasama ko? Paano yung mga kasama kong council? Na meron nga rin silang kanya-kanyang buhay, meron silang mga personal life na
kailangan gawin, meron silang mga trabaho at career na pino-pursue. May yun siguro yung mga naging struggles din namin. Ngayon naman, sa ating mga guests, no, and I'm sure this is also something na the schoolmates can also really relate with. Nakikita natin na may struggles kayo bilang part na ng liderato at mga pumapasok pa lamang. No? Ano sa tingin nyo ang dapat na solusyon or suporta mula sa nasyonal na gobyerno or even the National Youth Commission, no, na talagang humahawak nito ngayon, para matulungan kayo sa mga struggles or systemic problems na nai-encounter nyo ngayon? Siguro simulan muna natin, Colleen? Siguro, nung nagkaroon di ba nagkaroon na ngayon ng SK Council Honorarium, siguro nakita ko na isa yun sa pinaka naging tulong ng national government. Right. Kasi merong mga SK Council din na nag-work aside from SK kasi nga, wala din namang sahod ang pagiging SK councilors. So yun din siguro yung Sabihin natin sa viewers yan, for the past 4 years, Yes. voluntary ang SK. For the love of Ngayon lang service. Naipatupad ang personal services. Yes, Sige, ngayon Hindi mo lang. sasabing sumisweldo sila. go ahead. Pero hindi ganun kalaki. Hindi naman Oo. talaga, amin natin, hindi naman talaga ganun kalaki kasi meron tayong mga pamantayan like 25% lang ng SK fund mo ang pwede mong ilabas for personal services. Pero dapat hindi tataas sa sahod ni SK chairman. Right. So may mga ganun tayo. So ayun, siguro feeling ko, yun yung malaking naitulong ng national government para mas magkaroon ng participation yung SK Council talaga. So, kumbaga, it's something na do more, do better, parang ganun, no? So, sige. Thanks, Colleen. Charmaine, ikaw naman. Ano sa tingin mo yung pwede pang itulong ng national government? Well, no, aside from doon sa sinabi ni Colleen, nag-agree din ako doon kasi talagang yung ngayon sa dami ng ginagawa, specifically for SK Secretary and SK Treasurer, Right. talagang pang-work na siya. So Right. talagang pinorsu. So maganda yon na nagkaroon na talaga sila ng honorarium. So aside from having honorarium, sa tingin ko, yung mismong paggawa ng mga paperworks, kasi nagkaroon lang kami ng mandatory training at first, actually. Pero after nun, parang up to the council na if gusto nyo pang i-pursue or magkaroon pa kayo ng mga series of training for that specific topic. And then after nun, yung regarding na sa COA, sa financial independence, marami talagang dapat matutunan. So I believe dapat, aside from having it one time, big time, dapat hindi siya, dapat serious siya. So sine-check, ini-evaluate or ina-assess, alam ba to ng SK? Good. Alam pa rin ba to ng ibang mga counselors or SK counselors. So maganda yon na, kumbaga di ba kapag professional ka, meron kang continuing education dahil nagre-renew ka. So I believe dapat in government, meron din tayong ganun. Para at least nakikita natin kung nagpa-function well pa or kailangan na ng tulong Tama. ng SK. Quality assurance, no? Tsaka yung mandatory training, parte ng Reform Act yan. Kaso hindi siya consistent. Yes. Di ba? Totoo lang, di ba? Hindi siya nangyayari. So maganda yun. Jessie. Since ako po, tumatakbo pa lang din. Katulad nung sinabi kong problema sa akin, kasi yung financial po, na hindi tayo makapag-provide. Para sa iba po, pwede naman tayong humingi rin ng tulong sa LGU po, or sa mas mataas na posisyon po, na kasi sa Pasig po talagang tinutulungan po ang lahat. Pantay-pantay po talaga yung trato, lalo sa mga gusto tumakbo po. Ayun lang, suggestion ko rin po sa ibang cities po or sa ibang lugar po na ganun lang din sana yung maging trato po sa lahat. Na wala talagang kalaban, na iwasan na po natin yung politika talaga, kung tawagin. Demokrasya. Malayong Tsaka pagboto. sharing of best practices talaga yung take-away din. Para maiwasan yung stigma na tayo ay puro paliga at beauty pageants, di ba? Nagkaroon tayo ng mandato sa Reform Act na dapat iikot ang ating proyekto sa 9 centers of participation. Di ba? Sa Philippine Youth Development Plan. Familiar naman kayo doon, guys, di ba? So para sa ating schoolmates, yung 9 centers na yun ay education, environment, social inclusion and equity, health, active citizenship, economic empowerment o livelihood, global mobility, governance, at peace building and security. So dapat dyan po umiikot ang mga programa ng ating SK Council, di ba? So kayo guys, paano nyo na-ensure na naa-address itong 9 centers in implementing our programs? So regarding dun sa 9 centers, no, before kasi tayo gumawa on a barangay level, no, SK level ng mga programa para sa mga kabataan, nakaangkla tayo sa PYDP or Philippine Youth Development Plan. After that, magkakaroon din ng plano ang Local Youth Development Plan or Local Youth Development Office, LYDO,
And then saka tayo magkakaroon ng CBYDP or Comprehensive Barangay Youth Development Plan. Right. So from there, dun sa hierarchy, makikita natin na dapat doon pa lang sa taas, natatap na yung different na mga aspects or different programs or mga, yung 9 nga na sinabi natin kanina, na dapat maibigay doon sa mga youth. So pagdating sa SK levels or sa barangay level, nakaplano din yon sa mismong budget namin na meron ka bang project for health, meron ka bang project for education, pero practically, hindi mo yun malalagyan isa-isa talaga. Pwede kang magkaroon ng project na matatap yung 2 na programs or na dapat. So, I believe, nasa discretion na rin yun ng SK Chair kung paano mo matatap lahat ng mga required para mabigay mo sa mga youth ninyo. Sabi nga nila in public service, half the work is planning. Maganda si Reform Act, required tayo magplano. Di ba? Tsaka siguro, important din feeling ko yung delegation of tasks sa SK Council mo, kung kanino mong area to, kung ano yung strength niya, di ba? as a Kunwari, person. ikaw, education, si Tricia, social inclusion, di ba? Parang ganyan. Colleen. Totoo, yung sa SK level kasi, a month before mag-start yung year, nagpaplano na ang bawat SK Council ng mga projects and programs sa gusto nilang gawin in a year. So yun nga, yung 9 centers of participation, syempre, mini-make sure natin na every center of participation, meron tayong proyekto na ilalabas para sa mga kabataan. And syempre, sa amin kasi sa Valenzuela, ang gusto ng mayor din namin, i-maximize mo yung fund mo. Ibig sabihin, yung pondo mo, ilabas mo para sa kabataan. Yung mga pondo, para yan sa kabataan. So dapat, yung mga projects namin, hindi lang siya pang sports, hindi lang siya pang education. Kaya ang ginagawa ng council namin, parang monthly, nagkakaroon kami ng mga projects na, for example, ganito, sa edu kami naka-focus, next month, naka-focus naman kami sa sports, Right. yung mga ganitong klaseng project. Ito naman kay Jessie, situational, no, guys? Kunwari, nahalal si Jessie, nanalo. Palakpakan na, congrats! Congrats. Yan, our newly elected wishing you SK chairperson of Bagong Ilog. O, kunwari, Garnering. ganyan. May points? Oo, di, ganun yun. Votes di ba, over lalabas. votes kasi. Points of improvement. Example, si Jessie, isang opisyal na mataas ang posisyon kaysa sa'yo. Sinabi na, Jessie, ang gusto ko, yung budget mo, ialat mo lang sa liga. Liga buong taon, buwan-buwan. Siyempre hindi po tayo papayag yan. Siyempre, katulad nga po, meron ng independence yung SK po. So, meron na tayong sariling desisyon. So, gawin po natin ang tama at naaayon po sa lugar natin kung ano talaga yung mga pangangailangan ng barangay or ng mga kabataan sa amin. So, Yan. yan po. Good, Jessie. Actually, aspiring SKs, mga SKs natin, hindi kayo pwedeng madiktahan. Meron kayong autonomy, nasa SK Reform Act yan, ipaglaban nyo yan dahil yan ay may legal basis. Right. Ayan, so syempre, no, ngayon naglalabas tayo ng ano yung feels natin at ano yung mga nais natin gawin kung tayo mahahalal or magfa-further pa ng ating career sa politika, no, or being a leader. Siguro bago tayo magtapos, syempre, candidacy na, filing of your candidacy, makikita nyo na kung sino ang inyong mga kasama at mga kalaban sa mga posisyon. Maraming kabataan ang gustong magkaroon ng SK debate. Diba? Iba-ibang platforms yan. Meeting the Avance, kung saan man yan. Bardagulan daw. Ang gusto, SK Bardagulan nga daw yung sinasabi nila. With this ba, tingin ba natin ang mga SK leaders ay handa para dito? And would this kind of platform, like an SK debate, really boost the confidence ng mga kabataan ng both your constituents at ng mga liderato na mabahagi yung kanilang nais na gawin or proyekto or vision para sa kanilang barangay? Anong masasabi nyo? Are you for an SK debate or not? For me, okay din yung having a debate, SK debate, kasi doon natin makikita kung ano talaga yung intention ng ating mga aspirants or mga youth leaders. Pero yung isang dapat i-consider with that is kung sino yung gagawa ng SK debate. Kasi maraming gumagawa ng SK debate for their own sake. So kung merong SK debate na non-partisan, walang bias, go for it. Pero kung gagamitin yung SK debate na yon para ipakita or meron lang ipakilala na isang tao, sa tingin ko hindi siya tama. Credibility pa rin, no, ng platform. Yeah. Yes, Colleen? Yes, para sa akin, okay ang SK debate din.
Kasi nakikita natin sa social media, marami talagang kabataan na naghahanap ng mga ganong klaseng debate. Kasi nga sa presidential, merong mga debate eh. What if sa SK pa kaya na tayong mga kabataan, mas malawak yung isip natin pagdating sa mga ganyang klaseng platforms. Pero hindi siya dapat maging factor kung iboboto mo ba yung isang kabata o isang SK aspirant. Kasi nga tulad ng sinabi ni Trish, meron nga talagang mga organizations na gumagawa lang ng ganitong klaseng debate for their own sake. So dapat nga non-government organization or mas maganda outside your barangay sana. Kasi merong iba na ibibigay na agad yung questions sa grupo na to para mas mukhang sila yung magaling, sila yung matalino, sila yung may proyekto at programa para sa barangay nila. Pero maganda rin naman talaga ang debate kasi doon nila nasasabi at nahayag yung mga proyekto at programa na gusto nila para sa mga kabataan. Right. Medyo on the spot din, di makikita mo kung praktisado ba o hindi, totoo ba yung sinasabi nila. Jessie, ikaw, gusto mo ba magka-SK debate? Ikaw na lang. Okay naman po. Okay lang naman din po. Pero personally po, hindi po talaga okay kasi katulad po ng iba-iba tayo ng utak. Meron talaga kasing panig dito sa isang bagay na to, meron ditong panig dito. So, kung gusto natin mamuno, syempre, ang gusto natin pagkakaisa po. So, paano natin makakamit yun kung magbubuklod sila pagdating po doon sa debate? Kasi katulad nga po niyan sa social media, sobrang init na po. Nakita naman natin, last year pa lang po, nung botohan pa lang po about doon sa presidential po, napakainit na talaga. So, kung may SK debate man, suggestion ko po siguro, ibang barangay. Para makita po talaga or masilip talaga kung ano yung kanya-kanyang problema na nakukuha or nakakamtan po ng mga barangay na yon. So, hindi talaga ako ganun ka-okay po sa debate. Siguro more on talakayan po or ugnayan po kung ano ba talaga kailangan ng lugar na to. Pwede. Talakayan. Ibang pamamaraan pero hindi yung magkakaroon ng opposition, ng pro-anti. Na parang influencing the votes. Kumbaga, let's talk about what needs to be done in our communities. Okay, Good okay. takes, good takes. Ito guys, SKs, panghuli na lamang bilang mga leader kabataan, mga pag-asa ng ating bayan. Mensahe na lang sa ating mga schoolmates, sa mga kapwa nyo kabataan na nakikinig o nanonood ngayon. Unahin na natin si Colleen. Para sa mga kabataan na nandito at mga nanonood ngayon sa kanya-kanyang barangay, gusto ko lang sabihin na sana mas dumami pa ang inyong youth engagement, mas tumaas pa ang inyong youth engagement sa bawat barangay nyo para mas makita nyo yung mga proyekto na inilalatag ng bawat SK. At sa mga susunod na SK sa bawat barangay, since magtatapos na, ito na ang last term namin, higitan nyo yung ginawa ng bawat SK, ng bawat barangay nyo. Mas damihan nyo yung proyekto, mas gandahan nyo, at dapat mas maraming makinabang na kabataan. Bilang isang kabataan din po, gusto ko lang din sabihin sa inyo na ang politika po, nandyan lang po yan. Huwag natin masyadong pagpokusan dahil isang araw nga lang po yan, sabi nila. So gawin natin, pag-isipan natin kung sino nga ba talaga yung halal natin. Kung tingnan natin yung track record, tingnan po natin kung gaano ba siya kabisa dito sa ating barangay. Then, move on na tayo, doon tayo sa talagang problema ng mga buhay natin, kanya-kanyang buhay natin. Para naman po sa akin, una doon sa aming mga kapwa, SK Chair or SK Council ngayon, kino-congratulate namin kayo kasi after 5 years of service, nandito na tayo, patapos na. Pero ang hiling ko lang din sana sa inyo, since ito na yung huling pagkakataon natin na ipakita sa mga kabataan o sa ating barangay kung anong meron tayo. Galingan na natin at ibigay na natin yung best natin. Kasi ito na yung huli na pwede nating ipakita sa kanila kung ano pa yung kaya nating ibigay sa kabataan. Para naman po sa mga SK aspirants, huwag mawawala sa inyo yung pag-asa. Pagka minsan magkakaroon kayo ng time sa service nyo, iisipin nyo or magkakaroon kayo ng doubt na bakit ako nandito? Lagi kayong bumalik kung saan kayo nagsimula, kung bakit kayo nandito. So gawin nyo yung inspirasyon para mas makatulong sa inyong mga kapwa-kabataan. Maaaring pwede kayong may gayahin, huwag kayong matatakot na gumaya ng mga best practices kasi hindi porket gumaya ka, gaya-gaya ka or wala kang originality. Kapag may ginaya ka, ibig sabihin, ina-appreciate mo kung gaano kaganda yung naibigay ng programang yun sa ibang mga kabataan. So aside ng pagkuha ng mga best practices, maaari rin kayong gumawa ng mga bago na tingin nyo mas makaka-cater kasi iba na rin yung panahon namin, iba rin yung panahon nyo. So, I believe meron kayong mas maganda pang magagawa.
Yes, maraming salamat Jessie, Colleen, and Charmaine sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kabataan at lalo na sa nalalapit na Sangguniang Kabataan election. Thank you so much, Gab, Trisha. Sobrang dami kong realizations. Una na dyan yung hindi porket na magaling ka magsalita ay magaling ka na rin sa actions. May mga tao na magaling mangampanya, magaling mag-public speaking, pero in terms of actions, in terms of execution, they are lacking. Pero meron dyan, tatahimik lang sa mga gantong functions or whatsoever. Pero kapag on the spot na, eto na, galawan na, kayang-kaya niya na. Isa din dyan na lagi ko naririnig, bakit kailangan mo tumakbo kung gusto mo lang naman tumulong? Very important ang pagkakaroon ng posisyon in helping other people, in tapping other people, kasi meron kang platform to execute your plans. Regardless of colors, regardless of slate, whether you came from independent party or nakatiket ka man kay kapitan or bagong kapitan, always remember na at the end of the day, dapat makilala kayo as a whole. Wala dapat nag-uungusan. So, regardless of colors, i-drop nyo na yan. That's over, that's elections. Focus on serving the people, especially the youth. Schoolmates, napaka-importante ng BSKE, Barangay SK Elections. Ako, I strongly believe that genuine change is possible in the Philippines if it will emerge from bottom to top. Ang tunay na pagbabago po sa Pilipinas ay magsisimula sa mga lokal na barangay. Dahil sila po yung tinatawag nating frontliner ng public service. Ganun po ka-importante ang paghalal ng mga mauupo sa ating mga lokal na barangay. At pag-usapan natin yung SK, hindi lang sa Asia, pero sa buong mundo, tayo lang ang merong institutionalized na youth council or youth representative sa local government through the Sangguniang Kabataan. Sabihin natin na may mga SKs tayo na sinayang ang pagkakataon. Hindi nagampanan yung mandato, kaya lumalabas yung mga memes na yan, no? Sila ay accountable sa publiko, sa mga taong bumoto sa kanila. Pero, wag natin isang tabi, schoolmates, na marami ring SK, kagaya ni Charmaine, ni Colleen, na pinakita yung totoong kakayahan ng kabataang mamuno. At sa mga aspiring SKs naman, kagaya ni Jessie, be hungry. Okay? Matuto kayo sa mga achievements, sa mga pagkakamali ng mga nakaraang SK. Kagaya na napag-usapan natin, alamin nyo kung ano yung pangangailangan ng nasasakupan nyo. Mabuhay kayo kasama sila, magsalita kayo gamit ang lengguwahe nila. At panghuli, no, gusto ko lang i-address sa mga nagsasabi na walang kwenta ang SK, yan ay breeding ground for corruption, dapat nang i-abolish yan. Ang tanong ko sa inyo, kung mawawala ba ang SK, mawawala ang korupsyon sa lokal na barangay? Kung mawawala ba ang SK, magiging tapat, malinis at maayos ang pamamahala sa mga lokal na barangay? Kung mawawala ba ang SK, mawawala ba ang korupsyon sa ating bansa? Ang sagot, hindi. Hindi po problema ang SK. Para sa akin, ang problema ay sistema. Ang problema, wag na nating itago pa, ang implementasyon ng ating mga batas. Magagandang batas na hindi nai-implementa ng maayos, kagaya na lang ng SK Reform Act, di ba? Nabanggit natin kanina, una, yung edad ng mga tumatakbo, 18 to 24, yan po ay edad ng mga kakagraduate lang sa kolehiyo. Malamang ang tatahakin yan ay trabaho. Imagine for the past 4 years, walang sahod ng SKs, pero pwede kang makulong. Napakataas ng accountability. So siguro yung right compensation dapat ibigay natin sa kanila. Not because you are for the money, you are being tokenistic, pero kailangan yun sa practical na pamumuhay sa realidad ng buhay. Pangalawa, yung financial transactions ng SK, yung manual natin last year lang, 2 years ago lang na ibigay. Pero we've been serving for 5 years. 5 years na pong nai-implementa ang SK Reform Act. So para sa akin, ayusin natin ang sistema para merong maayos na pagkakataon at platform ang ating mga kabataan para mamuno ng maayos sa ating bansa. At ang challenge sa ating schoolmates, sa lahat ng nanonood, ang pagbabago magsisimula sa barangay. If you think you are competent, capable, you are efficient and effective, run for public office. Kailangan ka ng barangay, sa kabataan magsisimula ang pagbabago. Siguro yung boses ko right now would be more on the part of the constituents. Kasi narinig natin yung mga boses ng mga liderato. Ngayon, tayo, tandaan natin na ang panawagan sa mga SK, kayo ang boses ng kabataan. So, ang call to action should be,
ano nga ba ang mga desisyon at solusyon na ilalabas natin? Ito ay refleksyon kung gaano tayo kahanda at kamulat sa ano ang pangangailangan ng bawat kabataan. Siguro, ibalik lang din natin dun sa responsibility din ng national government. It does not limit to just leadership trainings, summits, or informal trainings. It should be a forum wherein we can talk about efficiencies and efficacies, di ba? Yung sa mga ginagawa ba natin, nahuhubog ba natin na maging competent na leader ang bawat SK? Kasi sila ang hinuhubog natin na maging next na leaders ng bansa. And the reason why there are a lot of people who do not want to step into politics or leadership, even if they are competent enough, is they do not feel that they are supported. The environment that they are in is not supported enough to hone great leaders. So, malaki ang gampanin ng national na government at lalo na ng mga barangay, di ba? And siguro, yung next natin, ang pagiging leader or SK, kaya nagkakaroon ng stigma is because they think na ang pagiging SK ay pampahaba ng resume. Ito ay isang titulo na ibinibigay para sa nais maging astig, nais magkaroon ng pampabango sa pangalan. Tandaan natin na responsibilidad ito. Kapag tinawag ka na SK chairman ganito, ang responsibilidad mo ay maging boses ng bawat constituent mo. At lastly, shared responsibility po ito. Hindi lang ng mga leaders, pero pati nating mga constituents. Paano magkakaroon ng pagbabago kung tayo mismo, wala tayong pakialam sa ano ang ginagawa ng mga SK natin? Nagtatanong tayo, may SK ba ako? May ginagawa ba ang SK ko? Ang tanong, ano ang ginagawa mo para maparating kung ano ang pangangailangan mo sa mga SK na liderato ng iyong munisipyo o ng iyong city? So dapat yon ang lagi nating iintindihin. So schoolmates, lagi natin sinasabi may pakialam ka. So dapat ngayong eleksyon at matapos ang eleksyon, may pakialam ka. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Kaya naman sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo. Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang